Nagbabala ang DICT sa banta ng cyber attack sa Miyerkules, November 5. Posible raw na puntirehin ng mga hacker ang ilang website ng gobyerno. Nasa frontline ng balitang yan si Ian Suyu. DDoS attack o Distributed Denial of Service. Yan ang posibleng mangyari sa mga websites o apps. Ayon sa DICT, nangyayari yan kapag sabay-sabay na ina-access ng hackers ang isang website para ma-down o mag-crash ito at hindi ma-access ng ibang users. Madalas daw na nabibiktima nito ang websites ng gobyerno. Yung mga website na yan, ina-alter nila tapos binibigyan nila ng mga banners na na-atake namin to. At saka ang mas binabantayan natin sa private sector. May mga services na kailangan lalo na sa health and banking sectors. Ang DDoS attack ay isang protesta na ginagawa ng mga hacktivist. Ang kadalasang target nila dyan ay yung mga government websites. Walang partikular na timeline kung gaano katagal ang inaabot ng isang DDoS attack. Pero nakadepende yan sa gagawing aksyon ng isang website o ng isang system para maiwasan ang anumang hacking attempt. Ayon naman kay Ronald Gustillo ng Digital Pinoys, dapat ding maging alerto ang mga netizen o website users. Mapapansin raw ang pagbagal o pag-crash ng isang site o di kaya ay ang biglang pagbabago ng mga detalyeng nakasaad dito. Delikado yan pag halimbawa gumamit ka ng payment portal, payment platform, tapos may na tiyempo na nagdi-DDoS attack. Pwede kasing makapagbayad ka pero makaltas yung pera mo pero hindi mag-reflect yung payment. DDoS itself, hindi ito medyo hindi ito yung vulnerability para magkaroon ng mga data leak, mga data breach na binabantayan natin, no? Pero pwede itong i-exploit para makahanap ng butas elsewhere doon sa system ng ating gobyerno. Pagtitiyak naman ng DICT, walang mananakaw na personal accounts, data o pera. Kung makita raw na may DDoS attack sa isang website, pwedeng subukan ulit na i-access ang website matapos ang ilang minuto. Gamitin lang ang mga official app o status page at maghintay ng verified update. Babantayan naman daw ng DICT ang mga importanteng websites ng gobyerno. Pati ang PNP Cybercrime Group, naghahanda na rin para maayos ang mga firewall at software laban sa banta ng cyber attack. Nakiusap naman ng DICT sa netizens na i-report sa kanila ang anumang kahina-hinalang makikita nila sa mga website sa November 5. Nagbabalita mula sa Frontline, Ian Suyu, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Para sa komprehensibo at makabuluhang balitaan at talakayan, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.